Pakiusap buksan ninyo ang pinto nanay. Dala-dala ko po ang anak ni Miguel. Sa sinapupunan ko, hindi na pwede. Huwag ninyong sasaktan. Ang nanay ko ako ang magtatanggol sa kanya. Itinaboy ako ng sarili kong pamilya, kaya tumakas ako papunta rito. Pero anak huwag kang mag-alala, protektahan ka ni mama. Isang maalinsangang gabi iyon sa Pampanga kung saan ang hangin ay mabigat at ang kuligli ay walang tigil sa pag-awit. Ang manipis na blusang suot ko ay halos hindi sapat upang protektahan ang sanggol sa aking sinapupunan mula sa init at sa lamig ng aking kalagayan. Sa loob ngang aking bulsa may isang lukot-lukot na papel na may isang address at ang huling 2 piraso ngang 1,000 piso na siyang tanging yaman ko sa buong mundo. 6 na buwan pa lang ang nakalilipas. Isa ako sa mapinakakatiwalaang pediatric nurse sa isang malaking ospital sa Milan, Italia. Araw-araw sinasalubong ko ang umaga sa amoy ng espresso habang tinatawid ang Piazza del Duomo papunta sa trabaho. Ngayon heto ako nagdadalang tao mag-isa sa isang dayuhang lupain. Ito ang pinakamalungkot at pinakamahirap na gabi sa 29 na taon ng aking buhay. Ngunit wala akong ibang mapupuntahan. Itinakwil akong pamilyang minahal ko at tumakas ako mula sa sarili kong bayan. Hinaplos ko ang aking tiyan at bumulong, "Anak, hahanapin ni mama, si papa mo, kahit anong mangyari hindi kita pababayaan." Ito ang kwento ngang aking ikalawang yugto sa buhay, isang himalang dumating sa panahong akala ko'y nawala na ang lahat sa akin. Ang pangalan ko ay Isabella. Ipinanganak at lumaki ako sa Milan. Isa akong nurse na may 5 taong karanasan sa Pediatric Intensive Care Unit ng Milan National University Hospital. Mahigit 12 oras ang trabaho ko sa 3 shift, pero sa tuwing nakikita kong gumagaling at nakakalabas ng ospital ang mga batang, may sakit tila ba napapawi ang lahat ng aking pagod. Tinatawag nila akong anghel na nurse, pero ang totoo, mayroon akong isang lihim na pangarap na hindi ko masabi kaninuman ang magbukas ang sarili kong maliit na dessert shop gamit ang recipe ng gelato na ipinamana ng aking yumaong lola. Ngunit para sa aking tradisyonal na ama, isa itong kahibangan. Bakit ko raw iwan ang isang matatag na trabaho bilang nurse? Ang aking ama ay isang master craftsman sa paggawaan ng muebles na 3 henerasyon ng pag-ari ng aming pamilya sa Milan at kilala siya sa kanyang pagiging estrikto at makaluma. Dahil ayokong bigyan ang aking ama na nahimik na lamang, ako at itinuon ang aking sarili sa pagtatrabaho sa ospital. Hanggang sa isang araw, isang lalaking Asyano ang nakakuhang aking pansin. Nagde-deliver siya nga bagong upuan para sa waiting area ng ospital. Ang seryoso niyang mukha habang maingat na sinusuri ang hiblangang kahoy at nagsusukat ay nagpapaalala sa akin sa kabataan ng aking ama. Siya si Miguel Reyes, ang lalaking babago sa takbo ng buhay ko. Isa siyang Filipino furniture designer na nag-aral sa Italia para pag-aralan ang tradisyonal na paraan ng paggawa ng muebles. Ang kurbang upuang, ito ay dinisenyo para sa pinakakomportableng pagupong nga bata. Parang niyayakap silang kahoy, paliwanag niya sa kanyang pautal-utal na Italiano. Napakainit ng kanyang nga mata. Para sa akin na sanay sa malamig na mga gamit sa ospital, ang amoy ng kahoy at kusot mula sa kanya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Hindi nagtagal naging malapit kami sa isa't isa. Ikinuwento sa akin ni Miguel ang tungkol sa kultura at damdamin ng magka-Pilipino at ibinahagi ko naman sa kanya ang masikretong kainan sa Milan at ang kwento ng gelato ng aking lola. Ang gelato mo, Isabella, parang may mahika. Paanong ang isang malamig na ice cream ay nagbibigay ganito kainit na pakiramdam? Pagbalik ko sa Pilipinas, ipapatikim ko ito sa nanay ko. Ang kanyang mapapuri ang muling bumuhay sa pangarap na matagal ng tinatago ng aking ama. Tuwing day off, nagda-drive kami papunta sa Lake Como.
O kaya makasama kaming nagluluto ng adobo at sinigang sa kanyang maliit na apartment habang nangangarap tungkol sa aming kinabukasan. Ipinadama niya sa akin ang pagmamahal at respeto na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Lumipas ang 6 na buwan na iyon na siyang pinakamasaya sa aking buhay, ngunit ang kalungkutan ay dumarating ng hindi inaasahan. Isang gabi tumunok ang telepono ni Miguel, isang tawag mula sa Pilipinas. Habang kausap niya ito, unti-unting nanigas ang kanyang muha. Pakababa niya ang telepono na paupo siya sa sahig. Isabela, patawarin mo ako. Kritikal daw ang lagay ng tatay ko sa Pilipinas. Kailangan kong umuwi agad. Pinakalma ko ang aking sarili at tinulungan siyang mag-impake. Hinawakan niya nang mahigpit ang aking kamay at nangako babalik ako kaagad kapag natapos na ang operasyon. Mga 2 linggo lang. Hintayin mo lang ako. Pagbalik ko magpapakasal na tayo. Iyon, na pala ang huli. Nawala siya sa paningin ko matapos kumawi sa departure area ng airport. Isang maikling mensahe lang na nagsasabing nakarating na siya sa Pilipinas ang huli kong natanggap. Sa unang linggo inisip kong baka abala lang siya. Pakalipas ng 2 linggo nagsimula na akong kabahan, at pakalipas ng 1 buwan naramdaman ko ang pait ng pagtataksil. Kapag tinatawagan ko siya, the number you have dialed is not in service ang laging sagot. Baka naaksidente siya, o baka pinaglaruan niya lang ako mula sa simula pinahirapan akong sari-saring haka-haka. At para dagdagan ang problema, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Habang inaalagaan ko ang isang premature na sanggol sa NICU, bigla akong nahilo at nawalan ng malay. Sa tulong aking makasamahan nagpasuri ako. Ang resulta 9 na linggo na akong buntis. Gumuho ang mundo ko. Pinalaki akong isang debotong Katolikong ama na napaka-konserbatibo. Ang pagbubuntis ng hindi pa kasal at sa isang dayuhang lalaki na hindi na makontak ay parang isang sentensyang kamatayan. Itinago ko ito sa loob ng 2 buwan. Nagsuot akong binder at maluluwag na damit para itago ang aking tiyan habang nagtatrabaho. Ngunit hindi ko may tatago habang buhay ang lumalaki kong sinapupunan. Sa huli noong ika-4 na buwan ng aking pagbubuntis sa isang hapunan ng pamilya, sinabi ko ang lahat. Papa, Mama, may sasabihin po ako. Buntis po ako. Anak ni Miguel. Biglang tumahimik ang buong silid. Ang tunog ng pagbaksak ng tinidor ay parang kulok sa aking pandinig. Tiningnan akong aking ama na parang hindi makapaniwala. Ano, dala mo ang anak ng? Tumakas na Pilipinong iyon, nababaliw ka na ba dinungisan mo ang pangalan ng ating pamilya? Sigaw niya sabay hampas sa mesa. Sinubukan siyang awatin ng aking ina ngunit walang nangyari. Pumasok ang aking ama sa aking silid at inihagis ang aking gamit sa sala. Umalis ka ngayon din, huwag kang mag-isip na tumapak sa bahay na ito hanggat hindi mo ipinapalaglag ang batang iyan. Hindi na kita anak, nabulak ako sa aking ngaluha. Buwang buhay ko sinunod ko ang bawat utos ng aking ama. Naging nurse ako dahil gusto niya. Namuhay ako ng tahimik dahil iyon ang sabi niya. Ngunit hindi ko kayang isuko ang sanggol sa aking sinapupunan. Siya na lang ang natitirang alaala ni Miguel. Isang buhay na kasabay na tumitibo ng aking puso. Patawad po, Papa, pero hindi ko kayang isuko ang anak ko. Palalakihin ko siya. Itinaboy nila ako palabas ng bahay. Dahil wala akong mapuntahan, pansamantala akong nakitira sa kwartong isang kaibigan sa dormitoryo ng ospital habang nag-iisip ng paraan para mahanap si Miguel. Naalala ko ang isang bagay na minsang nabanggit niya. Ang bahay namin ay nasa Guagua, Pampanga. Mayroon kaming pagawaan ng muebles doon. Ang panggalan ay ang gawaan ni Reyes. Iyon lang ang tanging palatandaan na mayroon ako. Nagdesisyon ako. Pupunta ako sa Pilipinas. Hahanapin ko si Miguel. Kung totoong iniwan niya ako, sasampalin ko siya at hihingi ng suporta para sa aming anak. Buna ang loob ko. Ginamit ko ang aking ipon sa loob ng 5 taon.
at ibinenta ko pa ang paborito kong scooter para makaipon ng pamasahe. Nag-file ako ng leave of absence sa ospital. Pinigilan ako ng aking mga kasamahan sinasabing paano ako maglalakbay ng mag-isa sa kalagayan ko ngunit wala akong narinig. 12 oras na biyahe sa eroplano tiniis ko ang manas sa aking mana, paa sa masikip na upuan ng economy class at sa wakas ay nakarating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Ang Nobyembre sa Pilipinas ay mas mainit kaysa sa Italia. Pakalabas kong airport sinalubong akong maalinsangang hangin na nagpabigat sa aking pahinga. Hindi ko maintindihan ang wika at ang mga karatula ay parang mga simbolo na hindi ko mabasa. Gamit ang isang translation app sa aking telepono sumakay ako ngang bus patungong Pampanga. Ang tanawin mula sa bintanan ng bus ay bago at kamangha-mangha. Nga naglalakihang gusali at makukulay na ilaw. Ganito pala ang lugar kung saan nakatira si Miguel. Biglang sumipa ang sanggol sa aking tiyan. Huwag kang mag-alala anak. Malapit na nating makita si Papa. Gabi na at madilim na nang makarating ako sa terminal ng bus sa Pampanga. Sumakay akong tricycle at sinabi sa driver sa aking pautal-utal na Tagalog ang gawaan ni Reyes pakiusap. Kumunot ang noang driver. Nang ipakita ko ang mapa sa aking telepono sakalang kami nakaalis. Dinala akong tricycle sa isang eskinita kung saan malakas ang amoy ng kusot at barnis. Ang matindahan ay sarado na at ang mga ilaw sa poste ay ilan lang. Mag-isa akong naglakat sa madilim na eskinita, hila-hila ang aking maleta. Nagsimulang manigas ang aking tiyan at parang mababali na ang aking ngabinti. Ipinakita ko ang litrato ni Miguel, samga taong dumadaan ngunit umiling lang sila at nagpatuloy sa paglalakad. Nagsimula na akong mawalan ng pag-asa. Nag-exist ba talaga siya o baka na naginip lang ako? At noon may isang lumang karatula ang nakita ko. Ang gawaan ni Reyes. Hindi ako marunong magbasa ang Tagalog, ngunit kapareho ito ngang maletrang iginuhit ni Miguel sa kanyang kwaderno. Parang sasabok ang aking puso. Sarado ang pinto ngang pagawaan ngunit may liwanag na nakmumula sa loob. Nanginginig ang kamay na kumatok ako sa pinto. Tao po may? Tao po ba Maya? Maya bumukas ang pinto. Isang babae na nasa edad 50 ang lumabas suot ang isang apron na puno ng puting alikabok ng kahoy. Matatalim ang kanyang nga mata at mahigpit ang pagkakatiklop ng kanyang ngalabi. Sa unang tingin mo kasi ang matapang. Sinuri niya, ako mula ulo hanggang paa. Isang dayuhang blonde at buntis pa sa tapat ngang kanyang pagawaan. Halata ang gulat sa kanyang mukha. Sino ka bibili ka ba sarado na kami? Kahit hindi ko maintindihan ang sinabi niya alam kong tinatanggihan niya ako. Mabilis kong kinuha ang aking telepono at ipinakita ang litrato ni Miguel. Ginamit ko ang translator. Hinanap ko po si Miguel Reyes. Ako po ang kanyang nobya. Nanlaki ang nga mata ang babae nang makita ang screen. Pinapalit-palit niya ang tingin sa litrato ni Miguel at sa aking mukha hanggang sa napako ang kanyang tingin sa aking malaking tiyan. Nobya ni Miguel at ano yan nanginginig ang kanyang boses. Sinubukan kong magsalita ang Tagalog nga salitang natutunan ko kay Miguel. Miguel. Anak. Anak ko po. Napahawak ang babae sa hambang pinto. Matagal niya akong tinitigan at nagsimulang mamasa ang kanyang nga mata. Dumaan ang malamig na hangin sa pagitan namin. Nangingitim na ang aking ngalabi sa ginaw at kaba. Bigla marahas niyang hinawakan ang aking pulso. Halika pumasok ka. Mamatay ka sa lamig diyan. Ang kanyang kamay ay magaspang ngunit nakakagulat na napakainit. Nang hilahin niya, ako papasok na puno ang aking ilong ng amoy ng kahoy. Ito ang amoy na naamoy ko kay Miguel. Sa loob ng pagawaan may isang maliit na silid. Itinula niya ako papasok at naglatag ng makapal na kumot sa isang papak. Dito ka umupo. Magpainit ka. Kahit masungit ang kanyang pananalita, mabilis ang kanyang pakilos. Nagpunta siya sa kusina
at bumalik na may dalang isang tray na may mainit na sabaw at isang plato ngang kanin. Tinola, ngayon lang ako nakakitang ganitong pakain, ngunit ang bango nito ay nakakatakam. Kainin mo. Huwag mong gutumin ang bata sa tiyan mo. Habang iniaabot niya sa akin ang kutsara bumuhos ang aking mga luha, ito ang unang mainit na pagkain na natanggap ko mula nang palayasin ako sa Italia. Siya ang ina ni Miguel. Kahit hindi kami nakakaintindihan, alam ko. Ang mangkok nga, sabaw na, iyon ay hindi lang basta pagkain. Iyon ay ang mainit na pagtanggap ngang isang Pilipino sa isang dayuhan sa kanyang magiging manugang. Habang humihigop ako, ang mainit na sabaw unti-unting natunaw ang lamig sa aking katawan. Tahimik na nakaupo ang ina ni Miguel. Sa aking harapan pinapanood akong kumain ng mabilis. Ang kanyang mamata ay puno nga iba't ibang emosyon pangungulila sa kanyang anak. Pagkalito sa biglaang pagdating ng isang dayuhang manugang at habak sa isang babaeng nagdadalang tao. Pagkatapos kong kumain, kumuha siya ng isang lumang album mula sa isang aparador. Ipinakita niya sa akin ang malitrato ni Miguel noong bata pa siya at sa pamamagitan ng mga senyas nagsimula siyang makuwento. Kung gaano kabait na anak si Miguel, kung gaano niya kamahal ang paggawa ng muebles. Iba ang aming wika, ngunit nakakaintindihan kami dahil kay Miguel. Ngunit muling lumungkot ang kanyang muha. Ang sinabi niya sa pamamagitan ng translator ay nakakagulat. Wala dito si Miguel ngayon. Namatay ang tatay niya at malapit nang makuha ang paggawaan dahil sa utang. Kaya umalis siya para magtrabaho. Sumakay siya nga barko. Hindi namin siya makontak. Barko ang lalaking nangangarap maging furniture designer, ang may-ari ng delikadong kamay na iyon ay nakikipaglaban ngayon sa malalaking alon. Naramdaman ko ang ginhawa na hindi niya ako iniwan, ngunit kasabay nito ang matinding sakit sa aking puso. Para protektahan ang kanyang ina, nabaon sa utang matapos mamatay. Ang kanyang ama, pansamantala niyang isinantabi ang kanyang pangarap at pag-ibig para tahakin ang isang mapanganib na landas. Kung alam lang ng batang iyon na buntis ka, magwawala, iyon sabi ngang ina ni Miguel habang hawa ang aking kamay. Umiyak siya ng matagal. Umiyak din ako. Paulit-ulit kong sinabi sa aking isip, patawad dahil pinagdudahan kita. Patawad dahil hindi ako naghintay. Noong gabing iyon, sa maliit na silit sa tabi ng paggawaan, natulog ako katabi ang ina ni Miguel. Kahit bago ang aking paligid, mas naging komportable ang pakiramdam ko kaysa sa sarili kong silit sa Milan. Ang init mula sa sahi na kahoy ay yumakap sa aking likod at sa sanggol sa aking sinapupunan. Kahit wala si Miguel, naramdaman kong ito na ang aking tahanan, ang lugar kung saan siya isinilang at lumaki, kung nasaan ang kanyang ina. Malakas pa rin ang hangin sa labas, ngunit hindi na ako giniginaw. Hinaplos ko ang aking tiyan at tahimik na nangako. Hihintayin ko ang pagbabalik ni Miguel at habang wala siya, poprotektahan ko ang kanyang ina. At gagamitin ko ang aking nakatagong talento para muling ibangon ang paggawaang ito. Hindi ko pa alam noon na ang desisyong iyon ang babago sa takbo ng aking buhay. Ang tunay na buhay ko sa Pilipinas ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan nagising ako sa ingay isang makina. 5:30 pa lang ng umaga. Ang lamig na pumapasok sa siwang ng bintana ay nanunuot sa aking ilong. Dahan-dahan akong bumangon at sinilip ang pinto. Sa gitna ng paggawaan, maisang napuputol ng kahoy ang ina ni Miguel. Ang likod niya habang hirap na binubuhat ang isang plywood na mas malaki pa sa kanya ay mukhang napakaliit at marupok. Ang mga trabahong kayang-kaya ni Miguel ay mag-isang ginagawa ngayon ng kanyang ina na mahigit 60 taong gulang na. Dahil sa awa, kumuha ako ng walis at lumabas. Habang winawalis ko ang makapal na kusot sa sahi na tarantang, tumakbo palapit sa akin ang kanyang ina. Naku, ihama-sama sa bata ang alikabok ng kahoy. Itinulak niya ako pabalik sa silid gamit ang kanyang magaspang na kamay. Pagkatapos dumukot siyang ilang
lukot-lukot na 100 piso mula sa kanyang bulsa. Bumili kang mainit na gatas. Huwag kang magpapagutom dahil lang naglilihi ka. Nang hapong iyon aksidente kong nakita ang isang lumang ledger sa isang sulok ng tindahan. Kahit hindi ako marunong magbasa ng Tagalog, ang ngapulang numero na may minus sign ay pareho sa buong mundo. Isang utang na umabot sa daan-daang libong piso. At mandimen letter na nakatago sa ilalim ng drawer. Noon ko lang naintindihan kung bakit kailangang umalis ni Miguel ng biglaan at desperado. Ang luma at maliit na paggawang ito ay ang buhay ng kanyang ina at ang dangal ni Miguel. At para protektahan ito pareho silang lumalaban sa kani-kanilang paraan. Hindi ako pwedeng manatiling walang ginagawa. Hindi ako pwedeng maging pabigat lang. Habang naglalakad ako sa kalye, nag-isip ako kung ano ang maaari kong gawin. Ang kalsadang guagua ay buhay na buhay, ngunit ang aming paggawaan ay tila napag-iwanan ng panahon. Hindi man lang tinitingnan ng tao ang luma at simpleng muebles. Habang dumadaan ako sa harap ng isang convenience store, nakita ko ang mga gatas at cream na nakadisplay. Biglang may pumasok na ideya sa aking isip. Tama, ang bagay na pinakamagaling kong gawin, gelato. Sa Italia, isa akong nurse, pro tuwing weekend tumutulong ako sa gelato shop ng aking lola at kabisado ko na ang resipe. Malamig ang Pasko sa Pilipinas, ngunit narinig ko kay Miguel na kahit sa malamig na panahon, umiinom pa rin ng iced coffee ang mga Pilipino. Nanay, gagawa po ako nito. Ibenta natin. Itinuro ko ang gatas at asukal na binili ko sa palengke at ang isang maliit na freezer na nakatamba sa sulok ng pagawaan. Tiningnan akong ina ni Miguel na parang hindi makapaniwala. Ice cream, sinong kakain niyan sa ganitong panahon? At sa katindahan ito ngang muebles. Pero hindi ako sumuko. Kinuha ko ang mapait at natirang pirasong kahoy na iniwan ni Miguel. Magdamag akong nag-ukit. Gumawa akong maliliit na tasa at kutsarang gawa sa kahoy. Naniniwala ako na kung ang init ng kahoy at hindi ang plastik ang mararamdaman nila, magiging espesyal kahit ang malamig na gelato. Kinabukasan nilinis ko ang isang sulok ng pagawaan at naglagay ng maliit na mesa. At ginawa ko ang gelato ayon sa sikretong recipe ng aking lola. Dahil walang makina, libu-libong beses kong kinailangang batihin ito gamit ang isang wire whisk, ngunit tinis ko ang sakit sa aking braso. Ang pinakaimportanteng sangkap ay ang satu na kape ng Pilipinas. Kumuha akong sachet ng kape mula sa kusina, tinunaw ito ng mabuti at ibinuhos sa ibabaw ng milk gelato. Ito ay isang Filipino version ng affogato ng Italia. Nanay, tikman ninyo po. Nanginginig kong inabot sa kanya ang satu coffee gelato sa isang tasang kahoy. Tiningnan niya ito ng may pagdududa at sumubo. Biglang lumambot ang kanyang matigas na ekspresyon. Aba, matamis na may konting pait at amoy kahoy. Kakaiba, tunalaki ang kanyang mamata. Dahil sa kumpiyansa, naglagay ako ng isang maliit na karatula sa labas ng pagawaan na may sulat kamay. Gawang kamay na gelato ng Italia ng manugang. Libre ang mangkok na kahoy. Ang una naming mga customer ay mga estudyante ng high school mula sa malapit. Dahil sa kuryosidad, pumasok sila at namangha sa cute na mata sang kahoy at sa lasang ng gelato. Wow! Ate, kayo po talaga gumawa nito, ang ganda ngang tasa, ipopost ko sa Instagram. Kumalat na parang apoy sa social media ang litratong kinunan ng mga estudyante. Nagsimulang lumabas ang hashtag na Gelato sa Gawaan at Foreigner 8 Cells Gelato. Makalipas ang ilang araw, parang isang himala, nagsimulang pumila ang mga tao. Nung una para lang sa gelato sila pumupunta, ngunit habang tumatagal napapansin na rin nila ang mga muebles sa loob. Ay, ang ganda ng sangkalan na ito. Nay, makano po ito? Ang komportable naman ng upuang ito. Pwede po bang magpa-customize muling? Nabuhay ang pagawaan na dati nilalangaw. Tuwang-tuwang ipinapaliwanag ng ina ni Miguel ang tungkol sa mga muebles, sa mga kumakain ng gelato, habang ako naman ay walang tigil sa paggawa sa kusina.
Sa pagtatapos ng araw, ang bulsa ang aming nga apron ay puno ang lukot-lukot na pera. Isang gabi habang nabibilang ng pera ang ina ni Miguel, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Nanginginig ang kanyang magaspang na mga daliri. Isabela, salamat. Swerte ka sa pamilyang ito. May mata talaga si Miguel sa pagpili ng tao. Namula ang kanyang nga mata. Niyakap ko siya. Kahit hindi kami nagsasalita, ramdam namin ang pusong isa't isa. Sa isang dayuhang lupain, sa isang banyagang wika, isang matibay na ugnayan ng pamilya ang nabubuo. Ngunit hindi pa tapos ang nga pagsubok. Isang araw pumasok sa tindahan ang nga lalaking nakaitim na Amerikana. Maga. Naniningil, na utang. Sinipa nila ang magamit salub at ng gulo. Hoy! Tresita ang lakas daw benta, magbayad ka na, tumakas. Na ang anak mo tapos ginagamit mo pa yang manugang mo para kumita. Ang sarap ngang buhay, ano itinapon nila sa sahig ang ngatasang kahoy na pinahirapan kong ukitin. Kasabay ing malakas na kalabo, nakalat ang nga basak na tasa. Naksigawan sa takot ang nga customer at nagtakbuhan palabas. Hinarang silang ina ni Miguel. Hoy, sinabi kong magbabayad ako, hindi na nga ako pumapalya sa buwan ng bayad, bakit kayo nanggugulo? Yung buong utang ang bayaran mo. Umalis na kayo sa pwestong tumarahas, na itinulak ng lalaki ang ina ni Miguel. Bumaksak siya sa sahig. Sa sandaling iyon, niyakap ko ang aking malaking tiyan at hinarangan sila. Hindi ko alam kung saan ako kumuhang lakas ng loob. Sumigaw ako sa pautal-utal kong Tagalog. Umalis kayo, huwag ninyong saktan ang nanay ko. Tatawag ako ng pulis. Natigilan ang nga lalaki nang makita ang isang buntis na dayuhan na galit na nakatingin sa kanila. Biglang may narinig kaming sirena sa labas. May tumawag na pala ng tulong. Nagmura ang malalaki at umalis. Tingnan natin. Sa susunod sisiguraduhin naming sarado na. To ang lugar na dinaanan ng bagyo ay isang kalamidad. Magabasag na pirasong kahoy at natapong gelato ang nakalat sa sahig. Napaw po ang ina ni Miguel, nakatulala lang sa sahig. Tahimik akong kumuhang walis at nagsimulang maglinis. Tumutulo ang aking nga luha, pero hindi ako tumigil. Hindi kami pwedeng sumuko. Dahil dito may mga taong kailangan kong protektahan. Nung gabing iyon hindi ako makatulog. Tinitigan ko ang litrato ni Miguel. Sa litrato masaya siyang nakangiti, ngunit sa totong buhay hirap na hirap kaming lumalaban. Biglang sumipa ng malakas ang sanggol sa aking tiyan. Para bang sinasabi niya, laban lang mama. Malapit nang umuwi si Papa. Sa kalendaryo papalapit na ang petsang binilugan ko. Isang buwan na lang bago ang aking due date. At eksaktong 8 buwan na mula nang umalis si Miguel. Magagawa ko kayang isilang ng ligtas ang batang ito at protektahan. Ang aming tindahan hinampas ng malakas na hangin ang bintana, ngunit habang naririnig ko ang hilik ng ina ni Miguel, muli kong ikinuyom ang aking mga kamao. Miguel, miss na kita, pero huwag kang mag-alala. Hanggang sa pagbabalik mo, hinding-hindi kami susuko. Sisiguraduhin kong magiging isang asawa at ina na may pagmamalaki mo. Kinabukasan, isang himala ang nangyari. Bago pa man namin itaas ang roletangang tindahan, marami ng tao ang nakumpol-kumpol sa labas. Kinabahan ako, baka nga tauhan na naman nga. Naniningil nga, utang ang dumating para manggulo. Ngunit pakbukas ko ang pinto, hindi nga mukhang siga ang nakita. Kukundim nga estudyanteng naka-uniforme at nga kapitbahay. Ate, okay lang po kayo dito? Daw po pumunta yung nga siga kahapon na nakita po namin lahat. Yung paharap, niyo sa kanila kahit buntis kayo. Kinunan po namin ng video at pinos. Viral na po ngayon sa screen ng smartphone na ipinakita ng nga estudyante. Nakita ko ang video. Ko nayakap ang aking tiyan habang galit na tinitingnan ang mananiningil ng utang. Libo-libo na ang komento. Buntis na dayuhang manugang, pinrotektahan ang biyenan niya. Saan yang glato shop na? Yan pupunta ako? Para suportahan sila. Ito ang address ng gawaan sa Pampanga.
Sugot ito ba ang tinatawag nilang bayanihan ang suporta online ay naging pila sa labas ng tindahan. 5 po. Keep the change. Isang sangkalan po. Mukhang matibay. Ang mga customer ay hindi lang bumibili. Nandun sila para suportahan ang aming pamilya. Isang aliang nag-abot ng bagong lutong puto. Sabi niya malapit na rin akong makarunang. Manugang nayak ako sa inyo. Ang may-ari ng hardware sa tapat ay libreng inayos ang nasirang pinto ng aming tindahan. Ang lugar na sinira nga mga maniningil ng utang ay napuno ng init ng pagmamahal mula sa mga tao. Nung araw na iyon palihim akong umiyak sa ilalim ng counter. Ang pagmamahal na hindi ko naramdaman kahit sa sarili kong pamilya sa Italia ay ibinibigay sa akin ng nga dayuhan sa lupaing ito. Lumipas ang isang buwan na puno nga abala. At dumating ang araw na iyon. Habang naghahanda ako ang masangkap para sa glato biglang sumakit ng matindi ang aking tiyan. Nanay napaupo. Ako. Sa sahig. Natarantang tumakbo palapit sa akin ang ina ni Miguel. Diyos ko mangangana na yata. 119 ay taksi nanginginig ang kamay niya habang inaalalayan ako papasok sa isang tricycle. Habang papunta kami sa ospital hindi niya binitiwan ang aking kamay. Isabela huwag kang matakot. Nandito si nanay. Kaya mo yan manugang. Ang sakit ay hindi may larawan. Mahigit 10 oras akong nahirapan. Sa gitna ngang sakit libu-libong beses kong tinawag ang pangalan ni Miguel. Nasaan kalalabas? Na ang anak natin. Nang halos mawalan na ako ng malay narinig ko ang sigawng doktor na nagsasabing umire pa ako ng isang beses. Uwaasa isang malakas na iyak ng sanggol tila huminto ang mundo. Congratulations isang magandang babae. Inilagay ng nurse sa aking mabisik ang isang maliit na sanggol. Ang maliliit, niyang daliri, ang kanyang mamata, nakamuhang-kamuha ni Miguel. Niyakap ko ang sanggol at humagulgol. Pumasok ang ina ni Miguel na naghihintay sa labas. Nang makita niya ang sanggol ng hina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya. Apo ko, kamukha ni Miguel nung bata. Nahirapan ka manugang, maraming salamat sa iyo. Naiyakapan kami sa loob ng silid ng ospital at umiyak ng matagal. Pinangalanan namin ang sanggol na mutya. Ito ang pangalang gustong ibigay ni Miguel kung sakaling makakaroon kami ngang anak na babae. Ang pagsilang ni Mutya ay nagdalangang mas malaking swerte sa aming tindahan. Kumalat ang balita tungkol sa masustansiyang glato na gawa ang isang bagong ina. At nakatanggap kami ngang alok para makaroon ng pop-up store sa isang mall. Magdama kaming naukit ng magatasang kahoy at gumawang lato. Pagod na pagod ang aming katawan ngunit sa tuwing nakikita namin ang mukha ni Mutya na mahimbing na natutulo nakakaroon kaming lakas. Lumipas ang nga panahon at dumating muli ang taklamig. Ang kitang tindahan ay sapat na para bayaran ang utang at may sobra pa. Ipinatawag namin ang mga naniningil at buwang pagmamalaking ibinigay sa kanila ang isang bungkos ang pera. Noong araw na umalis sila nang nakayuko isinara ng ina ni Miguel, ang tindahan uminong ng isang bote ng alak at tumawa ng malakas. Malaya na tayo si Miguel, nalang ang kulang. Ngunit wala pa ring balita mula kay Miguel. Baka may nangyaring masama. Baka naaksidente siya sa dagat sa tuwing kinakabahan ako umiling ako, hindi. Tumutupad siya sa pangako. Siguradong babalik siya isang gabi ngang Disyembre. Habang naglilinis ako bago magsara bumukas ang pintong tindahan. Pasensya na po sarado na kami sabi ko nang hindi lumilingon. Ngunit hindi umalis ang tao sa aking likuran. Dahil sa kaba dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo roon ang isang lalaking may timbal basarado at payat. Luma ang kanyang jacket. At sira-sira ang sapatos. Ngunit ang kanyang mamataang iyon ay ang parehong mainit na kayumangging na mata na naalala ko. Isabela. Sa kanyang paos na boses, nabitawan ko ang walis. Miguel. Tiningnan niya ako na parang hindi makapaniwala pagkatapos ay ang buong tindahan. At napako ang kanyang tingin,
kay Mutia na natutulok sa isang duyan. Tumulo ang malalaking butilngeng, luha mula sa kanyang nga mata. Huli na ba ako, patawarin mo ako? Hindi siya makalapit sa akin. Nakatayo lang siya sa may pinto at umiyak. Tila nahihiya, siyang lumapit dahil sa kanyang marumi at gusgusing itsura. Tumakbo ako at niyakap siya ng mahigpit. Amoy dagat siya, pero kahit iyon ay namiss ko. Baliw ka, bakit ngayon ka lang, alam mo bang ang tagal kong nahintay? Napapo kami sa sahig at umiyak ng walang tigil. Lumabas mula sa kusina ang ina ni Miguel nang makita niya. Kami sinigawan niya si Miguel ngang. Walang hiya kang bata, kasabay hampas sa likod, ngunit ang kanyang mukha ay puno rin ng luha. Inabot ni Miguel ang isang sobrang puno ng pera. Ang kanyang naipon mula sa pagtatrabaho sa barko. Ngunit nginisiyan ko siya at ipinakita ang ledger ng tindahan. Bayad na ang utang mo. Wala na tayong utang. Tiningnan kami ni Miguel nang may pagtataka bago muling humagulgol. Lumipas ang 3 taon. Ano na kaya ang nangyari sa akin ngayon? Ang maliit na pagawaan sa eskinita ang Guagua ay isa na ngayong Reyes, Isabela, isang premium furniture at cafe brand. Nagbukas kami ng pangalawa at pangatlong branch sa Bonifacio Global City at Cebu at ako na ngayon ang CEO. Muling bumalik sa pagdidisenyo ng muebles si Miguel at nanalo ng Grand Prix sa isang National Furniture Design Competition. Kamakailan nakatanggap akong isang sulat mula sa Italia. Galing ito sa aking ama. Nabasa niya siguro sa balita ang tungkol sa aking tagumpay. Namimiss na kita. Patawarin mo ako. Hindi ka na bababalik, nakasulat sa liham. Sumagot ako ng may paggalang. Papakasama ko na po ang aking pamilya ngayon. Mataong minamahal ako kung sino ako, mga taong nagprotekta sa akin noong panahong giniginaw ako at nagugutom. Masaya po ako dito sa Pilipinas. Mag-iingat po kayo. Inilagay ko ang sulat sa post office at lumingon. Sa salaming bintana ng aming tindahan nakita ko ang aking biyenan na nakasuot ng magandang bestida na sinusubuan ng glato ang aking 4 na taong gulang na si Mutia habang masayang tumatawa. At sa tabi niya kumauwi sa akin si Miguel. Umihip ang malamig na hangin ng Disyembre, ngunit hindi na ako giniginaw. Dahil sa aking puso, may isang apoy na hindi kailanman mamamatay. Ang bansang ito kung saan ako tumakas na, nagdadalang tao sa edad na 29 ay siya, na ngayong aking tahanan na yumayakap, sa akin ng buong init, sa huli ang pag-ibig ang laging nananaig. Ang pag-ibig ng pamilyang ito, na kayang lakpasan, ang hangganan ng bansa, wika at kahirapan, ay karapat-dapat sa lahat ng papuri.